Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong inyong BP Sara Tamilmil Pusit Duterte Carpio tungkol po dito sa sinabi niya, no? Na paano po yung to seseryosohin tong mga tao nito, itong pamilya na ito. Lahat po sa kanila ay joke mga kababayan, no? So, hindi nyo makakakitaan ng seriousness itong mga to, no? At ganun din po, meron po diyan mga abogado yung kanilang sinabi about diyan sa Quadcom. Isa pong dating Associate Justice sa Supreme Court at yung isa naman kasalukuyang abogado nung mga high-profile mga suspect. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to our OFWs, our men and women in uniform, sa mga frontliners at ganon din po sa ating mga guro at lubos po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta, mga tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. Unahin natin mga kababayan, ito pong article dito sa Manila Bulletin na meron pong sinabi ang inyong Vice Presidenting Pusit. No? Tungkol po dun sa grado, sa grade, sa performance ng kanyang ama sa Quadcom hearing doon sa 11th episode, no? Binigyan po nila ng performance rating para lang pong may award na binigay sa kanya ang anak niyang Pusit, no? BP Sara says father the best dramatic actor during House hearing. O yun, nagdradrama lang pala si Digong. Hindi po seryoso si Digong, kaya sabi nung mga alipores niya, yung mga leakers of his brown starfish, siya ay nagjo-joke lang. Hyperbole lang yung mga pinagsasabi niya. O, binigyan po siya ng award ng anak niya, the PAMAS Award, the best dramatic actor, palakpakan. Oo, may binigay pa po ditong scale of 1 to 10. Ano ang sinabi ng inyong BP Pusit? She gave her father 12 on a scale of 1 to 10. The best dramatic actor. Tinalo pa yung mga magagaling na aktor sa atin. Sila Christopher De Leon. Sila Tirce Cruz III. Ayan, sila Eddie Garcia. Si FPJ. Yan, lahat po. Lahat po ng mga alam kong mga sikat na mga oldies. Wala po akong alam na bago ngayon. Diba? Ayan po ang komento ng inyong Vice Presidenting Pusit during an ambush interview. Wala pong seriousness sa mga taong ito, lalong-lalo na dito kay Siminet na Pusit. Wala po. Puro lahat sa kanya, drama. The flair for dramatics. Kasama niya dyan si Amy Marcos, silang dalawa. Hindi nyo makakakitaan ng seryosong sagot sa mga tanong. Lahat po ay puro kalokohan. So, paano nyo itatrust yan? Paano nyo papagkakatiwalaan na siya ang mamuno sa ating bansa kung meron man siyang ambisyon na magpakatambalos tayo sa 2028? Magpakatambalos-los sa 2028. Paano? Joke-joke na lang lahat. Oo. Diba? Ginagawa niyang parang nasa playground lang kayo, nasa comedy bar. Lahat, iiiwas niya, no, para doon kayo mag-focus. Mawala yung dapat na itanong na may seriousness, ng may katotohanan. Kasi hindi siya makapagsabi ng katotohanan. Walang katotohanan sa kanya. Wala siyang dalang katotohanan para sa kanya. O, ayan po yan. Grabe. Best dramatic actor. Drama lang po. O, ito pa sabi niya dito, idagdag natin. Kayo na lang po ang umintindi. Ha? Kung bakit. Nakita nyo naman siguro naman sa ginagawa niya eh. O, anong ginawa niya? Yun, mamumukpok ng mic, susuntukin si former Senator De Lima. Di ba? O, kaya grabe, mga kababayan. Tapos,
tuwang-tuwa pa yung anak niya. O, di ba? Gino-glorify yung action ng tatay niya. Ay, nako. Kaya sabi ko sa inyo, the apple doesn't fall from the tree. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung joker yung tatay, joker yung anak. Kung hindi seryoso ang tatay, hindi rin seryoso ang mga anak. Kung hindi seryoso ang magulang, walang seriousness. So anong klaseng statement sila? Wala. Joke. Tapos pag nasukol, galit na galit. Feeling mga entitled, bratanela. Oo, mga puon. Di ba? Grabe. Antindi po, mga kababayan. Di ba? Ito daw, bakit daw siya pumunta doon? Kasi daw po, tinawagan siya nung assistant nung ama niya. Hindi. Ano po yan para sa akin? Pakitang tao lang. Kaplastikan. Mga hypocrite tong mga to eh. Drama lang po yan. Kaya tingnan nyo, nahuli sa mismong bibig oh. Dramatic actor. No? Laro lang po nila yan. Play nila yan. Ganyan po yan. Oo. Papakita lang oh. O, nakita nyo. Meron isa ditong former Supreme Court Associate Justice o si Carpio nagbitaw ng salita. Tama yung sinasabi ko sa inyo, laro lang nila yun. Pinatunayan ni Duterte nung anak, yung vice presidente ninyong pusit. No? Drama lang. Binigyan niya pa ng scale, binigyan niya ng award yung tatay niya. Nagplaplastikan lang sila, mga hipokrito. Di ba sabi ng tatay niya, hindi nga kami nag-uusap niyan. Tapos pagdating doon, di ba, huling-huli. Huling-huli ang drama nila. Huling-huli yung laro nila. Hindi nyo na kami magugoyo, hindi nyo na kami mabubudol. Oo, lumang tugtugin na yan. Create a new one, mga Duterte. Huling-huli kayo, sukol na sukol. Oh. Nasukol din kayo ni former Supreme Court Associate Justice Carpio. Anong sabi sa politiko? Not sincere. Ex-Supreme Court Justice Carpio thinks Rody Duterte just playing around in House probe. Naglalaro lang siya. Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio expressed belief that former President Duterte was not sincere in his testimonies during the investigation of the House of Representatives Quadcom Committee. Pero maski na hindi siya sincere, naka-oath naman siya. Naka-oath siya, remember? Ito po, dun sa interview sa kanya sa Bilyonaryo said, it was good that Duterte invited the ICC to investigate him. I think he will go to the Supreme Court to stop it. He will get a TRO. Di ba? Alam na alam ni Carpio yung laro niya eh. Di ba? Alam na alam ni Carpio yung laro niya. Kunwari lang yun, palabas lang yun para sabi ng mga minions niya, ayan, iniimbitahan na, ang tapang talaga ng idol namin, ang tapang. Pero, alam na ng former Supreme Court Associate Justice, yung galaw, yung iniisip ni Duterte, abogado yun eh. Nilalaro lang tayo, pero hindi pa yun yung katapusan. Sabi pupunta sa Supreme Court yan, hihingi ng TRO para hindi makapasok. It's always been like that. At the last minute, he will put a barrier, an obstruction. Like for example, when he challenged Senator Trillanes, I will sign a waiver, but I will slap you. And finally, Trillanes said, okay, sign the waiver and you can slap me. And when he refused to do it, tigda? Nakita nyo? Yabang eh. Pumapayag nga si Trillanes, pasampal eh. Pero bago mo ako sampalin, pirma ka muna. Di ba? Si Trillanes gagawin niya, militar yan eh. May isang salita. Si Duterte. Nung sinabi ni Trillanes, halika dito. Anong gagawin niya? Lo mo sabi niya, tapos babato ng mic. Nagmura pa. Edi sana, pinuntahan niya, sabi niya, okay, gawin mo na. Deputy Speaker David Suarez, gawin mo na ang waiver. Pipirmahan ko ngayon din. Drop it now. Give it to me. Tapos pakita kay Trillanes, lapit si Trillanes sa harapan mo. Kita ni Trillanes, pirmahan mo. May witnesses, sabay sampal kay Trillanes. Kung gusto mo mag-asawang sampal, sige, gawin mo. Pero nakuha naman ni Trillanes yung hinihingi niya. Pero hindi niya ginawa eh. Di ba matapang ba? Wala. Yung katapangang imbitahin ng ICC, anong sabi ni Carpio? Hihingi ng TRO yan. Duwag yan eh. Tama si Dilima. Duwag si Duterte. Kaya nga tinawag kong Duterte Duwag Syndrome eh. O syndicate eh. Sabi pa ni Carpio, it's part of his strategy. Ayan. Asked by a program host, Pinky Web, if Carpio thinks Duterte is not sincere, the former Supreme Court Justice replied,
I don't think he was sincere because his lawyers will tell him to don't do it. Correct. Di ba? Sinabi niya lang, o ang tanong, sige. Tapos sasabihin, uy, wag sir. Di ba? Di ba sabi ni Bato? O, sabi sa kanya, wag kang pupunta dyan sa Quadcom, hostile yan. O, pumunta siya, pero with the advice of his lawyers. Siyempre, pupunta ba yan si Digong ng basta-basta? Abogado yan, he will protect himself. Kayo naman. Sabi pa ni Carpio, I think he is playing around up to now. He's been playing around with the House. He said, I will sign the waiver, but he said you have to sign also waiver. It doesn't mean anything. I'm willing to sign, but because you don't want to sign, I will not sign. Di ba? Laro-laro lang, duwag lang talaga. Duwag lang. Anong sabi niya Di ba tanong siya? Nung tinanong siya ni David Suarez, Mr. Former President, are you willing to sign a waiver right now if we drop it right now? Sabi niya, anong kapalit? Hindi niya sinabi kagad na, sige, pipirma ako, pero may kapalit. Di ba? Hindi, tanong niya kagad, ano kapalit? Sampalin ko siya? O siya ang nag-isip Nung katumbas nung kapalit Pero nung sinabi sa kanya, hinamon nga siya, halika. Narinig nyo yon sa video na yon. Halika. Hindi niya nagawa, duwag Alam niya, sukol siya. Pag naglabas siya ng waiver, mahuhuli siya. Diba? Kaya hindi niya magawa kasi kailangan niya munang kausapin yung mga lawyer niya. Tama po si Carpio. Buti pa to. Carpio also think that the ICC still has no jurisdiction over the former president despite his call for the IC international body to investigate him. The ICC will acquire jurisdiction over him if they can arrest him. Because under the rules of the ICC, the trial will not proceed unless they have the custody of the accused. Kaya tama po yung sinasabi ng Pangulo Marcos. Hindi tayo makikikooperate sa ICC kasi wala silang jurisdiction. Sinabi na rin ni Carpio that the ICC still has no jurisdiction. Former Supreme Court Justice na yan. Pero, magkakaroon lang ng jurisdiction if they can arrest him. Siguro ang gagawin ng ICC tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos, if the ICC will use Interpol to issue arrest warrant to the former President Duterte, then we have the obligation to the Interpol. We have to oblige to the Interpol because we are a member of that. Di ba? Hindi naman hindi pwedeng makipag-cooperate sa Interpol. Sa ICC, hindi pwede. Pero sa Interpol, pwede. Ano sabi ng PMP? We will coordinate with the Interpol. Di ba? Anong sabi ng DOJ? Ganun din. Pero dadaan sa mga panuntunan. Kaya itong sinasabi ni Carpio, malinaw. Ang isa sa mga pwedeng makuha si Digong ng ICC is through a warrant of arrest. Kailangan arestuhin siya para mag-proceed na yung trial because sabi dito, unless they have the custody of the accused. Kasi paano ka magta-trial? Kung sino ta-trial mo? By absentia? Kaya malakas ang loob ni Digong. Sige, punta kayo dito kasi alam niya walang jurisdiction. Kaya yung mga followers niya, palakpakan! Palakpakan! Di ba? Di ba? Alam niya Alam niya yung pinagsasabi ni Digong. Magaling siyang maglaro, binubudol lang tayo, pero may mga matitinik ang utak kaysa sa kanya. Alam na po yung galaw niya. Yung sinasabi niyang magsasign ka ng waiver, sasampalin ko siya. Hindi niya nga magawa Hinahamon siya, ito na yung mukha ko, pero sign ka mo ng waiver. Tapos sabi niya ulit, iba na. Atay ka muna kasi joint account yun. Atay ka muna, kailangan mag-sign ka rin. Ang daming dahilan. Parang yung anak niya lang. Mana-mana lang talaga sila. Mga pusit. Now, eto. Punta tayo dito sa present abogado na ito, ng mga abogado ng mga akusado. Di ba? Ang dami laki siguro bayad dito kay sa abogado na ito. Ang tinutukoy natin nandito po sa politiko. House Quadcom Committee grandstanding in aid of re-election. Ay nako. Kailangan ipatawag ito. Ay nako, Benny Abante in aid of re-election daw.
Ikaw, Dan Fernandez, in aid of re-election. Ikaw dyan, Paduano, Acop, Luistro. O si Luistro, tumatakbo po ulit yan. Si ano ba, si Barbers ba, tumatakbo? At yung iba pa, Pimentel, o si Pimentel, tumatakbo din yan. Ha? In aid of re-election nyo lang pala yan. Yang House Quadcom, you are grandstanding in aid of re-election. Sabi ni Lawyer Ferdinand Topacio. Si Yes Yes Yo. Ayan, nako, kailangan ipatawag ito. Kailangan mag-explain dito si Topacio doon sa Quadcom. Bakit kayo nag-e-explain dyan sa mga interview sa presscon? Bakit hindi kayo humarap mismo doon, matapang kayo, sabihin nyo, Your Honor, may please you, can I have a minute or two just to say something about this Quadcom? Kung pagbibigyan ka, better. Hindi yung dyan sa mga presscon eh. Maganda, tell it to their face. Diba? Para naman makaribatal sila sa'yo. Itong ginagawa mo ano kayo puro kayo media Diba? Nagpapapansin ka rin, nagpapag-grandstanding ka rin. Ikaw ba tinitira ng Quadcom? Diba? Kabilang ka ba sa Quadcom? Naimbestigahan ka ba ng Quadcom? O diba? Gustong isingit yung sarili para lalong magpamater? Ganun ba? Attorney Topacio, yes, yes, yo? Why? Ito sabi niya. Lawyer Ferdinand Topacio is not too pleased with the House Quad Committee allegedly overstepping its mandate during the recent hearings. According to Topacio, a petition before the Supreme Court could be filed to stop the alleged abuses by the House panel. Ba't di nyo pa gawin? Mag-file na kayo. Diba? Sa interview na daw sa bilyonaryo kay Attorney Karen Jimeno, Topacio said the lawmakers were not engaged in legislating, but just grandstanding in aid of re-election. Apart from judicial relief, Topacio said a petition could address lawmakers' perceived disregard for checks and balances under the mistaken belief that they are protected under the principle of separation of powers. Topacio also noted that the Quadcom use of contempt powers which he claimed had been abused could be challenged in the High Court. I-challenge nyo na lahat. Huwag na yung puro daldal pa. Gawin na. We all know the motivation of Congressman. The Filipino people know it too. If they believe they're scoring points with the masses by abusing their powers, especially their contempt powers, well, they are mistaken. Talaga naman. Sino kayang inoabogado nitong si Topacio? Sila Alice Guo ba? Yung mga yon, yung mga sa Pogo? Kaya nagsasalita siya? Kailangan ito, malaman ito ng mga quadmen. If they want to look good, they need to find another venue. Talaga naman. Talagang tinira na. Topacio admitted, however, that this legal battle could be a slow process due to the Supreme Court long dockets of cases. Still, he believes that under the 1987 Constitution, the judiciary can step in against any grave abuse or discretion by any branch of government. According to Topacio, the House Quadcom hearings have turned into an inquisition aimed to humiliate certain personalities even at the expense of violating laws. He pointed to former Senator Antonio Trillanes moved to present alleged bank accounts of former Rodrigo Duterte without a court order during the recent House hearing, calling it a clear legal overreach. In a court of law, that will never be allowed. The person will be charged criminally or even cited in contempt for presenting illegal evidence. Ayan daw. Kaya naman pala, to protect the Duterte. Ayun, Baka ikaw, Topacio, tanong lang, attack dog ka rin ba ng Duterte? Kasi si Duterte, sabi ni Digong, si Trillanes daw ay attack dog ng Pangulong Marcos. Grandstanding in aid of re-election. Sige, bakit hindi mo sabihin yan in front of the faces of these quadmen? Bakit sa media? Ganun po mga kababayan. Sumausaw na po yung magaling na abogadong si Attorney Topacio. Ayan. Yung pala yun, para lang po may masabi siya dun sa ginawa ni Trillanes. Kung may problema pala kayo, di ba sasampahan naman ng kaso si Trillanes? Si Digong magsasampa ng kaso laban sa kanya. Pero, para lang may masabi, para lalong madagdagan yung pagprotekta kay Duterte, sige, ayan na po. Okay. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Magsasampa ng kaso, itong si Supreme Court Justice, retired, sinabi niya, hindi po seryoso.
no? Joke-joke lang 'yon. At yung paghahamon ni Digong ng ICC, hindi totoo 'yun kasi magpapile yan ng TRO sa Supreme Court. Gagawa siya ng obstruction. Oo. Tapos ang ICC naman pala has no jurisdiction sa kanya. Magkakaroon lang ng jurisdiction pag mayroon ng arrest at siya ay nakuha na. Kaya alam niya. Kaya binudol-budol na naman kayo mga Duterte minions. Ayaw niyang sabihin yung totoo. Kayo nagpapalakpakan, ganon. Pero kami alam na namin yan. Laro-laro niya lang yan. Pati yung anak niya, binigyan siya ng PAMAS Award for Best Dramatic Actor in a scale of 1 to 10. Lumagpas pa, naging 12. Akala ko ibibigay na naman 11. Kasi magaling silang mang-11. Di ba? Tapos itong si Topacio sumausaw at sinabing ang Quadcom ay grandstanding in aid of re-election. Ayan po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.